kapalaran abroad, gusto bang subukan? Sa Australia, UK, Canada, New Zealand, may diploma ka ba o experience lamang? Huwag ka mag-alala, kaya kang tulungan. Dito lamang sa Amerika't iba pa. Visa mo sagot ko sa tuwing Sabado. Sabado ang araw, manood ka dito. Amerika't iba pa para sa visa mo. Saan ka man papunta, may sagot sa tanong. Ano man ang visa, may sagot sa tanong. Huwag ka mag-alala, may sagot sa tanong. Magandang araw, umaga, gabi, hapon, kahit na anong oras kayong nanonood dito sa aming programa. Kung kayo nandito sa Pilipinas, hapon, sa ibang bansa ay umaga o gabi. Katulad ng sinabi ni Attorney Baldovino ay umaga ba tayo doon? Umaga. Sa California, ang alam ko umaga. Ayun, so nandito Kasi habang may nanonood, may tumawag sa akin eh. Ayun. Ba't andito ka? Part 3 ng ating Boss Sira. Ano yung Boss Sira? Ito po yung Border Security and Immigration Reform Act of 2007, kung saan ang ating medyo pagtutuunan ng pansin ngayon ay yung detalye ng paanong tatanggalin daw nila yung F2B, yung F1, saka F3 and F4. Tatanggalin nila ito, pero meron ding mga ipapalit at bibigyan naman ng enough time and enough visa allocation para yun namang mga nakafile from May 1, 2005, hindi naman sila parang bigla nilang mawawala sa pila. Oy, magsiuwi na kayo, wala ng visa para sa inyo. Kasama po natin ang ating kaibigang Attorney June Baldovino. Batas dito, batas doon. Well, Chris, magandang hapon sa iyo at magandang hapon po sa inyong lahat. Well, doon sa mga sumusubaybay, doon sa Bossira, no? Medyo may pag-uusapan pa tayo, medyo mahaba ito, kaya talagang masisira yung sistema ng pag-apply ng visa sa Amerika. Pero doon naman no, sa batas dito, batas doon, pag-uusapan ho natin problema naman sa lupa. Di ba, Chris? Usually, marami nangyaring ganito Yung lolo't lola nila, may property na minana ng nanay nila, ng anak nila, ngayon apo na ang pinag-uusapan natin. Pero walang nangyayaring aksyon. Namatay na yung lolo't lola, napunta sa magulang, ni hindi inayos sa papeles. Ngayon doon sa anak, arada doon sa apo, hindi rin inayos sa papeles. Ngayon yung mga apo na sa tuhod, sa talampakan, ano ba ang pwede nilang gawin para maayos ito? Mamaya ho, babasahin na natin yung liham ng nais magtanong sa atin. At meron na po tayong July bulletin, visa bulletin for July, dahil malapit na po tayo. Hopefully by this time, makukuha na natin. Kung hindi po, bibigyan namin kayo ng iba pang mga balita, yung processing time, kung hindi man sa US, ay para po sa Canada at sa iba pa. Kasama din po natin ang, bago ko makalimutan, bago tayo pumunta sa ating mga visa counselors, kasama po natin ngayon, meron tayong bagong segment. Kasi alam po natin, ang English is part of your qualification para kayo makapag-apply bilang migrant and enable you to work sa Amerika at iba pa. So, meron po tayong segment bilang Public Service English for Immigration or E4I. So, meron po tayong segment dito. Abangan po ninyo, makakuha kayo ng tips on how you would be able to express yourself in English, whether it's American accent or Australian accent, or New Zealand accent, or UK, kahit saan kayo papunta, andyan po, E4I. In the meantime, J&J, si Jen and Jeng sa ating text questions. Yes, magandang hapon po sa lahat ng mga televiewers ng Amerika at iba pa. Ako po yung kabisan si Jeng Ginto. Tuloy-tuloy lamang po ang pag-text ninyo at sasagutin po namin yan. Tama nga po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kabisan, si Janet Alsaga. At pampatikim lamang po na textion. Immigrant petition po ako. Just last week, natanggap ko DS-230 Part 1 and 2. Divorce po ako, pero gamit ko pa ang apelido ng asawa ko. Ano po ang isusulat ko, divorce or married? Since nag-file ng divorce ang asawa mo sa iyo, ang lalagay mo sa biographic information ay dapat lang ay divorce. Though, syempre, ang question niya pa dito, ano ba ang apelidong gagamitin niya? Well, since hindi kasi kompleto, no, Miss Jeng? Hindi kompleto yung information because dito sa Pilipinas,
Ay, sandali. Mas maganda siguro tanungin natin si Atty. Baldovino sa kanyang idea tungkol sa marriage dito sa Philippines at kung tinatanggap ang divorce Hindi, situation ulitin natin niya. yung tanong, Janet. Ang kanyang question ay, Siya, natanggap na niya ang biographic information, divorce siya, at ang ginagamit niyang apelido niya ay yung sa asawa pero niya. hindi binanggit kung sino nag-petition. Tama po. Okay, so kasi kung F3 yan, married name, walang problema kasi F3 siya eh. So walang problema kahit gamitin niya yung apelyido niya kasi F3. Ang magiging problema kung Ang pero apelyido ng asawa niya. So ang Pero- assumption diyan Pinail siya ng petition, di ba? oo. Anong petition na pinail? Kaya nga wala siya hindi na-mention. binanggit Ang na-mention niya lang po ay na-receive niya ang kanyang biographic information. Pero meron siyang question na anong gagamitin niyang apelyido? Apelyido ng asawa niya o hindi? So, ibig sabihin, may asawa siya. So, there's no other category sa Amerika liban sa F3. Kaya F3 yung kanyang category. So, ngayon, attorney, divorce siya. Anong gagamitin niyang apelyido? Well, hindi. Actually, parang, tapos na yung issue regarding sa divorce. Kasi sabi niya, kasal na siya eh. Oh. Di ba? Pero kung divorce ka na, at duly recognized dito sa Pilipinas yan, dapat gamitin mo yung maiden name mo na. Di ba? Hindi mo na dapat gamitin yung surname ng asawa mo. Kung yun ay una, valid yung divorce. At pangalawa, kung US citizen, yung alien ang nag-file ng divorce. Okay, sa tingin ko ang mas magandang gawin natin, magpaset ka ng appointment sa amin, tumawag ka sa amin kasi siguradong kailangan namin ng kumpletong impormasyon or detalye para eksakto ang mabibigay namin sa iyong sagot. Pati yung copy ng mga documents. Tama. Okay, para naman sa ating next section, galing ito sa Batangas. Pagpatay ng petitioner, pwede ba ito palitan ng sister ko na nasa US? Gaano naman katagal ang processing ng petition kung pwede ang sister ko? Actually, walang substitution. Hindi pwedeng palitan ng sister mo yung petitioner as yung para maging petitioner ito. Pero kung ipa-file ka ng bagong petition ng sister mo, it takes 20 to 25 years para bago maging current yung petition mo dito. Oo, siguro ang sinasabi niya ay yung reinstatement ng petition na po pwede maging co-sponsor or mag-step in or tumulong sa pagpuprove na hindi ka magiging public charge sa Amerika. Right. Ito ay sa reinstatement siguro. Okay, pipigilan muna natin yung ating pagbabasa ng text. Babalik po kami, magko-commercial po muna tayo. May dadalawin ka ba sa Amerika? Sa iyong petisyon, meron bang problema? May sagot sa tanong, saan man papunta? May sagot sa tanong, ano man ang visa? Dito lamang sa Amerika't iba pa. Kapalaran abroad, gusto bang subukan? Sa Australia, UK, Canada, New Zealand. May dadalawin ka ba sa Amerika? Sa iyong petisyon, meron bang problema? May sagot sa tanong, saan man papunta? May sagot sa tanong, ano man? Para naman po dito sa visa ng visa. Hindi na po visa. Kasi, although kasama pa rin yan sa visa nating pag-uusapan, ang pag-uusapan natin, yung tinatawag nilang rebalancing of the immigrant visa allocation. Ito po yung nababanggit na namin in the previous episodes na may mga aalisin sila eh. They will be resetting, reallocating, and adding numbers to the immigrant visa categories. Pero ang kanilang sinasabi po dito is one, the family categories are less than under current law. Ang ibig sabihin, under current law, 480,000 yung sa family-based categories ngayon, 480,000. Yung employment-based categories, 140,000. Mababaliktad. Mas So, ibig sabihin- dadami yung employment-based. So, bibigyan ng priority yung mga magtatrabaho. Yes, Kaysa yung meron sa mga job offer. pinipetition na pamilya. Oo, parang hindi, ang sinasabi nila, hindi porke ikaw ay asawa, anak, magulang, kapatid ng immigrant sa Amerika or ng citizen sa Amerika, pwede ka na kaagad-agad. Unahin namin yung kailangan namin talaga. Halimbawa, kaya nga meron silang point system, meron silang merit-based immigration point system, wherein if you have a job offer, 50% ng iyong points doon na kailangan, meron ka na kaagad. So,
they are competing again with Canada, Australia, New Zealand, and UK and other countries in getting skilled workers from the Philippines. Kaya kayo, na mga bagong pasok pa lang, pasok ka na, yung inyong mga anak, sabihin niyo kailangan mag-aral silang mabuti and they should be able to compete sa world market because pinag-aagawan kayo, yung mga skilled workers. Now, Sa akin, mas magandang, sa opinion ko mas magandang pagkakataon yan. Kasi, lalo-lalo tayo mga Pilipino, usually naman yung pumupunta dyan, tapos din ang mag-aral di ba? So, palagi ko sa Pilipino, hindi magiging problema yan. Ewan ko lang sa ibang bansa. well, sa ibang bansa, tulad ng Mexico, for example, yan ang tagalang napakalaki ng backlog at bihirang-bihira sa kanila may mga bachelor's degree. So, yun ang mahihirapan sila. Okay. Susunod, sinabi nga, the family categories are less or will be less than the current law, and several of the extended family categories are reduced while the merit base is increased. Ito yung dadagdagan. Gaano kadami? 440,000 visas are allocated. Ito naman po para sa backlog. 440,000 visas allocated para dun sa mga na-file from May 1st, 2005. Kasi yun nga yung cut-off point. If your petition under the F2B, F1, F3, F4 is or was filed after on or before May 1, 2005, then kasama kayo doon. Pero yung sinasabi na pagka nagbago na ng allocation sa Amerika, hindi naman kayo basta mawawala sa pila, merong allocation para sa inyong naiwanan under the old rule ng 400,000 every year. So, hindi naman not necessarily na isa-set aside na sila. Hindi. Binigyan ng allocation. So, it is estimated that the family backlog cases can be processed in 8 years. So, sa loob ng 8 taon, yung lahat ng pending na mga visa petition na from May 1, 2005 at pababa, sinasabi nila mauubos to in 8 years' time. Question lang. Di ba nabanggit natin kanina na yung merong, kung ikaw ay TNT sa Amerika, pwede ka mag-apply ng Z visa. Z. Okay. Now, pag nag-Z visa ka, pwede kang later mag-adjust from a Z visa, parang From Z, non-immigrant. non-immigrant, magiging immigrant. Oh, actually, meron pang Z provisionally. Oo. Tapos magiging Z na temporary. Okay, pero di ba parang may nabanggit din dyan na pwede ka lang mag-apply ng Z visa immigrant Oo. kung ikaw ay wala ng backlog. Kung wala ng backlog. Yung family-based, yung Oo. mga F1, F3, F4, di ba? Oo. Okay, tanong. Sabi nila maayos nila yun in 8 years. So, ibig sabihin na pwede ka palang mag-apply ng Z visa immigrant after 8 years. After 8 years. Kasi that it follows. Logical. Pero ang non-immigrant Z visa, di ba, good lang yan for 4 years? Good for 4 years. So, pwede mong I think they would have to extend it. Oo. Because otherwise, hindi ka abot ng 8 years. tsaka magiging TNT ka na ulit. TNT ka na. Okay. So, yan po yung ating Family Rebalancing Act. In the meantime, balik po tayo sa ating mga textion. Okay, eto na naman. Isa pang texture na babasahin namin at sasagutin din, of course. What would be the documents needed if I intend to go to US for medical reason? My brother wants me to see their OB-GYN specialist. I was denied once because my husband is a seaman. What advice can you give me? Well, ang a-applyan mo for sure ay B2. Kasi walang specific na classification para sa may mga purpose or may mga intensyon na magkaroon ng, mag-seek ng medical help sa Amerika. So, kung na-deny ka man before, pwedeng iba ang basihan ng US Consul kung sa pagdi-deny sa'yo. So, this time, since mag-apply ka ulit ng visa mo at kahit na ano ang purpose mo, kailangan mo pa rin magpakita ng ties mo, kung ano ang properties mo, ano ang trabaho mo, at ito ay patunay na ikaw ay babalik. So this time, ayusin mo lang siguro yung presentation ng iyong application. At pwede ka pumunta sa amin for any advice. Okay, para sa ating next section naman, from Pampanga, gaano katagal ang paghihintay ng appointment package for an I-130 petition? Ayon sa NVC, na-forward na daw ang mga papers sa US Embassy last week of March. Salamat po. Okay, regarding po dito sa inyong section, usually pagka-completed na yung proseso sa NVC, pino-forward na ito sa US Embassy. And then, mag-aantay lang po tayo ng appointment letter or medical examination para sa petition ninyo. Pero kung kayo po ay medyo matagal-tagal na nag-aantay at matagal na pong na-kompleto yung proseso sa NVC, At yung priority at yung priority date nyo ay current na po, pwede po kayong pumunta sa opisina namin at pwede namin kayo tulungan para dyan sa problema ninyo. Yeah, dahil Jeng, yung we can communicate with NVC, for example, if they designate us as their agent of choice, in the meantime,
pwedeng tulungan natin silang malaman kung ano yung status ng kanilang case. And then, yung pag nakatanggap na kayo ng interview date, meron silang listahan doon kung anong mga dokumento na ang meron sila. Halimbawa, yung hanggang ngayon mayroon pa silang OF-169 although wala na yung OF-169. So, makikita ninyo, yung tinatawag na system ng computer system din sa visa system, hindi pa rin na-upgrade. Kasi doon, meron pang OF-169, wala na yung form na yun Nakalagay doon sa listahan kung anong mga documents, anong mga forms ang kompleto na, pati yung affidavit of support. So, pag nakakita kayo doon ng lacking or incomplete, ibig sabihin may kulang pa kayo. Kung gusto niyo magpatulong doon, again, you can always call up our office. Next text. Well, bibitinin po muna namin kayo kasi magko-commercial po muna tayo. Babalik po kami maya-maya lang. May dadalawin ka ba sa Amerika? Magandang hapon mga ka-visa! Ngayong hapong ito sa Visa Bulletin, ang ihahatid ko sa inyo ay ang visa processing times for Australia. Kaya sa mga may visa applications o yung mga may balak pumunta ng Australia, tutok na upang malaman ninyo kung gaano katagal ang inyong ipaghihintay. Simulan na natin mga ka-visa. Under the Visitor and Resident Return, unahin po natin yung Tourist Visa Short Stay. 75% of cases are finalized within 5 working days only. Samantalang for tourist visa long stay naman, depende naman po yon kung meron pa kayong health clearances. Ngayon po talakayin natin ang business short stay na meron lamang 3 working days at ang resident or returning resident visa na meron pong 10 working days. Dumako po tayo ngayon sa other visas. Unahin po natin yung mga may applications under the student visa subclass. 75% of applications are finalized within 2 months. Ganon din po sa temporary residents. 2 months din po ang inyong ipaghihintay. Samantalang para naman po sa other family visas, meron pong 12 months. At kagaya po ng other family visas, ang carer din po ay meron ding 12 months na processing time. Paalala po, processing times may result in longer period if kung yung application po ninyo ay incomplete. Pangalawa, kung further interview or additional checks are required pa. At ang pangatlo po, kung meron naman po kayong mga medical issues. At ang pinakahuli naman po, if past visa has been malpracticed by the visa applicant or their family members. At yan po ang kabuuan ng ating visa processing times for Australia. For visas and immigration inquiries, patuloy lang po kayong tumawag sa aming mga numerong 634-8717 at malugod po kayong sasagutin ng aming mga visa staff. Huwag din po kayong magsawang magpadala ng inyong mga textyon sa aming mga visa numbers at ugaliin po ninyong manood ng Amerika at Iba Pa tuwing Sabado. This has been your kavisang Catherine Sarojales na nagsasabing, basta visa ang pag-uusapan, Amerika at Iba Pa lang ang laging abangan. May dadalawin ka ba sa Amerika? Sa iyong petisyon, meron bang problema? May sagot sa tanong, saan man papunta? May sagot sa tanong, ano man ang visa? Dito lamang sa Amerika at Iba Pa. Kapalaran abroad, gusto bang subukan? Sa Australia, sa Amerika, sa iyong petisyon, meron bang problema? May sagot sa tanong, saan man papunta? May sagot sa tanong. Well, andito na po tayo sa Batas Dito, Batas Doon. Babasahin po natin liham ni Mr. Paterno Barola ng Bilibid Viejo, Quiapo, Manila. Sabi niya sa kanyang liham, Dear Attorney Baldovino, lumiham po ako dahil nais kong malaman kung ano ba ang mabuting gawin sa lupang naiwan ng aking ina. May naiwan lupa ang aking ina sa probinsya. Ito ay minanapan niya sa aking lola. 5 silang magkakapatid at nais na naming hatiin ito. Patay na ang aming lola at mga magulang, pawang mga anak na lamang, ng 5 magkakapatid ang natitira. Ano po ba ang tamang paraan para mahati namin ang nasabing lupa? Sana po ay mapayuhan ninyo kami. Well, si Paterno, medyo mahabang proseso ang pinag-uusapan natin dito. No? Pero medyo isimplify lang natin. Una, ang gagawin nyo,
pagmitingan yung lahat ng apo ng lola nyo, pag mag-meeting kayo at pag-usapan ninyo kung gusto nyo na bang paghatian yung property. Now, kung napag-agrihan na paghatian na yung property, ang susunod na katanungan dyan is, papaano nyo hahatiin yung property? Assuming lang na nagka-agree kayo on papaano hatiin yung lupa. At medyo magandang size, square, so basta it's just a matter of dividing it equally, no? Mag-execute kayo ngayon ng petition for partition. Dito, pag ilalagay nyo yung description ng property, so kinakailangan, bago kayo gumawa ng dokumento na ito, magpapasukat muna kayo sa isang geodetic engineer para malaman kung ano ba talaga ang sukat, haba at area na mapapunta sa bawat isa. Now, once na nakagawa na kayo nito, magagawa tayo ng extrajudicial settlement with partition. Ito isang dokumento kung saan nakadescribe doon kung sino-sino yung tagapagmana ng lola nyo, so yung mga anak at sino-sino naman yung mga anak ng 5 magkakapatid. And then, ilalagay din dito yung ano ang napag-agrihan na paghahatian ninyo. Iaatas nyo rito yung description ng property at ito ay babayaran nyo ang inheritance tax. Yan, partner, medyo malaking obligasyon dyan. After na mabayaran nyo yung inheritance tax, papal nyo ito sa court, and then ito ay pa-approve nyo. Once approved, pwede nyo ito dalhin sa office of yung it's not the local civil registry, it's the registry of deeds rather, kung saan isasabit nyo yung order, extrajudicial settlement, proof of payment of inheritance tax, and then i-issue kayo ng separate na titulo. Now, medyo nakikita na natin problema rito, may mga ilang lugar pa na hindi pa masyadong natitutuluhan ng mga property. So, since sa mga ganyan sitwasyon, pwede rin kayo magpa-file na ng petition na ma-declare kayo as owner ng property. Okay. May dadalawin ka ba sa Amerika? Sa iyong petisyon, meron bang problema? May sagot sa tanong, saan man papunta? May sagot sa tanong, ano man ang visa? Dito lamang sa Amerika't iba pa. May dadalawin ka ba sa Amerika? Sa iyong petisyon, meron bang problema? May sagot sa tanong, saan man papunta? May sagot sa tanong, ano man ang visa? Okay, para po sa mga naghahanda na pumunta sa ibang bansa on work-related, job, employment, visas, etc., paalala muna, bahagi pa rin ng ating boss sira. May eliminate ito yung proposal, eliminate ang F1, F2B, F3, F4. Ang kapalit nito ngayon pati ay they will set a cap of 40,000 for parents of U.S. citizens and 87,000 every year on the second preference category for spouses and children of permanent residents. Elimination of backlog, ito nga ang sinasabi natin filed before May 1st of 2005. Ngayon yung merit point system, yung sinasabi dito na kailangan nyo ng English kahit sa Amerika. So, while halimbawa kayo ay na-eliminate doon sa F1, F2B, F3, hindi na kayo makakapag-file doon, you can now apply under the merit or point system ng Amerika kung saan English is a very crucial component. Bilang tulong sa ating mga viewers na kukuha ng IELTS, whether sa Amerika, Canada, Australia, New Zealand, and UK, ito po ang ating English for Immigration. May dadalawin ka ba sa Amerika? Sa iyong petisyon, meron bang problema? May sagot. Let's talk about E4I, English for Immigration, IVC's English tutorial service. Our courses aim to help clients be more comfortable and confident in using the English language, and to also prepare clients for English proficiency test taking. With our courses, you can gain the following benefits. You improve your chances of passing the IELTS, do better during a visa embassy interview, and you can also improve your English skills to get the job that you want. In addition, you will also get 1 free migration assessment for either Australia, New Zealand, or Canada. Taking English proficiency courses with us
also has its advantages. We offer free registration assistance for IELTS if taken with IDP Australia. Moreover, we have affordable rates and an easy payment scheme. We also conduct one-on-one speaking sessions with an American instructor. Review sessions are inclusive of all handouts. We offer a 28-hour plan, which is for the English Language Proficiency, or ELP, and we also have a 56-hour plan, which includes the ELP plus another 28 hours for review of English proficiency tests. Our class schedules are flexible. We conduct classes from Tuesdays until Saturdays, and if needed, we arrange for evening classes. We provide small classes so that we could have a higher level of individualized attention for each student. Our courses emphasize on pronunciation, fluency, grammar, style, and word choice. Whatever your reason is, be it you would like to work abroad or perhaps migrate, you have to improve your English. The key to this is, of course, practice. As the saying goes, practice makes perfect. Add determination, and you'll be on your way to improving your English communication skills. Speaking of determination, that is actually our word of the day. Opo, meron po tayong word of the day to help enrich your vocabulary. So what does determination mean? Well, determination is a noun which is the act of deciding definitely and firmly. Yes, determination and practice. You need to decide definitely and firmly to practice, practice, and practice. Right, so remember that term, determination. And to shore up your determination, we offer E4I. That's English for Immigration. For more inquiries on E4I, just call 634-8717. Be sure to tune in next week for the word of the day and more tips to help you improve your English. May dadanawin ka ba sa Amerika? Sa iyong petisyon, meron bang problema? May sagot sa tanong, saan man papunta? May sagot sa tanong, ano man ang visa? Dito lamang sa Amerika't iba pa. Kapalaran, may dadanawin ka ba sa Amerika? Sa iyong petisyon, meron bang problema? May sagot sa tanong, saan man papunta? May sagot sa tanong. Okay mga texters, andito na naman tayo sa Visa Mo Sagot Ko at para sa ating unang question. Galing ito sa Torrijos, Marinduque. I am a registered nurse in our town. Can I apply as a live-in caregiver in Canada? What are the requirements and how long is the processing time? Thank you and more power. Salamat, Miss. Salamat sa taga Marinduque. Okay, for live-in caregivers, kailangan lang na una, yung employer mo, mag-file muna ng LMO or Labor Market Opinion sa HRSDC in Canada. And then, kailangan din po dun sa contract nakasaad din doon kung ano yung inyong job description at kung ilang oras yung trabaho. At syempre, dapat nakalagay din doon na may sarili ka ring, say, bedroom kasi kailangan yon. Very specific. Yeah, very specific dapat. And then, pagka na okay na yung LMO mo at contract, ipapadala sa'yo ito ng employer mo and then pwede ka na mag-apply sa Canadian Embassy for work permit application. Pero ang right now, kung ang waiting period sa caregivers ay about 12 to 18 months. Bumaba na nga yun eh. Dati yan, 24 months eh. So medyo bumilis ang processing sa caregivers, live-in caregiver program. So it's about 12 to 18 months na lang. Additional pa dyan, yung bago ka mag-apply, dapat siyempre ang qualification mo nakatapos ka sa isang 6-month course, sa isang accredited test at training program. Or ikaw, at saka ikaw ay merong 72 academic units. Kung wala ka nung 6-month course, kung ikaw ay nagtrabaho ng 1 full year as a live-in caregiver, then you can also apply. But importante, meron kang 72 academic units. Pag wala ka nun, kahit graduate ka sa TESDA, madidinay ka pa rin. Okay, next question. My daughter became a legal resident last year and I want to go, she wants to go home every year. If she can, how long can she be away without causing her residence? Normally kasi mga permanent resident, they can come to the Philippines or return and stay here for at least not more than 1 year.
Kasi ang nangyayari dito, pwede siyang tanggalan ng green card or status kung halimbawa mag-attempt pa siyang pumasok ng Amerika. So, to prevent it to happen, kung gusto ng isang permanent resident na magstay ng more than 1 year, before umalis sa Amerika, mag-apply ng re-entry permit. This re-entry permit will allow this permanent resident na magstay ng more than 1 year but not more than 2 years. So, medyo ito ang dapat gawin para maiwasan yung pagkawala ng inyong status. Okay, next section from Nueva Ecija. Ask ko lang po, what is H4 visa? Okay, ang H4 visa, ito ay para sa mga dependents ng H1B. So, pwede kayong mag-apply for H4 visa kung ang inyong kamag-anak or immediate relative ay nasa US using or holding H1B visa. Sa Pampanga, iba yung kategorya niya. Yan ay H4. Mga kaibigan natin, Among Ed, bagong governor ng Pampanga, congratulations sa iyo. Anyway, yung pong H4 ay dependent ng H1B, H2A, H2B, H3. So lahat ng mga H, H4, yan po yung dependent. Okay. Ongoing na ang process ng immigrant visa ng anak ko from working visa. If mag-grant ang immigrant visa niya, okay na ba kaming i-petition? Hindi pa po maaari because ang pwede lamang pong mag-petition ng mga anak sa magulang ay yung mga citizen na po. So, hihintayin niyo po muna pag-citizen ng inyong anak. Doon po kayo maghihintay at ang waiting period po sa ngayon ay po pwedeng umabot po ito ng mga 6 months to a year. Po pwedeng tumagal pa ng 2 taon kung halimbawa hindi maayos ang pagkakaprocess ng iyong paper. So, ayusin lamang po sa umpisa pa lang. Okay, next section ulit tayo from Quezon City. My brother who is a US citizen will petition my mother. Can my mother petition me if ever she'll be granted an immigrant visa or if she becomes a US citizen? Ikaw ay pwedeng ma-petition ng mother mo, pero remember yung bagong balita ngayon from US na i-abolish na yung family-based petition, but then hindi naman mag-e-end dun yung pangarap mong makarating ng US or para makasama mo yung relatives mo. Meron din tayong working visa and marami pang classification. Ito nga yung binabanggit natin kanina, binanggit natin na merit-based. So, dadagdagan nila yung employment-based categories, pero tawag nila merit-based migration. So, MBM. Na yung kung ikaw ay may MBA or ikaw ay merong job offer sa Amerika, then you can get 50% kung anong points ang kailangan. 50% doon kung meron kang job offer. So, makakatulong pa rin yung mga kamag-anak mong nasa Amerika. Kung hindi man sila makatulong dahil matagal pa yung priority date or na-eliminate yan, makakatulong sila dahil doon na sila, meron silang network ng mga employers na pwede kang ihanap ng trabaho so that then you can get 50% kaagad na nasa Amerika ka based on the marriage. And don't forget our English. Kaya nga naglabas po tayo ngayon ng ating E4I, English for Immigration. Next text. Okay, doon naman po sa mga may plano na, like for example, na-discourage kayo doon sa isang category, pwede nyo po itong i-consider. Pwede ko kayo pumunta sa amin, titingnan namin kung saan classification kayo maaari or may tsansa. So, visit lang po kayo sa amin. What questions po ang usually tinatanong sa interview para sa green card visa application? May wife po ako sa US citizen. When will I get my green card? Okay. Since na-mention mo na spouse petition ang ginawa or i-file, ang magiging question dito ay related lamang sa iyong relationship, sa iyong identity, and of course, kailangan mapatunayan na eligible ka or qualified ka based sa result ng medical mo, sa criminal records. So, dapat itingnan natin yung mga dokumento mo muna. Pag ang dokumento mo ay medyo may problema, doon magpo-focus ang consul sa tanong. Plus, of course, kung halimbawa man or sakali man na kumpleto ang iyong dokumento, syempre tatanungin ka na, para mapatunayan ang relationship, tatanungin ka ng mga questions related doon sa relationship ninyo, kung sino ang petitioner mo. So, more on, doon umiikot ang tanong at ang submission ng documents. Hindi kinakalimutan ng consul na you must have a love story. Yes. And some love stories do not always turn out to be good. Yeah. So, halimbawa, titingnan din ang history nung nag-petition sa iyo. For example, kayo pala yung dati mag-asawa. Yung asawa mo, nagpunta ng Amerika, nag-overstay, nag-TNT,
nag-asawa ng US citizen. Hindi naman siya pwede mag-asawa hanggang hindi ka dinidivorce. So, dinivorce ka, nag-asawa ka ng US citizen sa Amerika, nakuha mo yung green card mo, naging citizen ka, ngayon, babalikan mo yung asawa mo. So, medyo tatasan ka ng kilay din. Teka muna, baka ito ay fixed marriage, baka hindi totoo ito. So, titingnan din ang inyong love story. Kaya, may mga questions din regarding the petitioner if in this specific case, ganun nangyari. Oo. Yeah, okay. Para sa ating next section, ito ay galing kay Mark of San Juan. Ask ko lang kung how to petition a fiancé to have a fiancé visa and what are the supporting documents. Thanks and more power. Salamat, Mark. Okay. Regarding sa fiancé visa petition, kailangan yung basic requirement dito, yung pinaka-basic is you must have met your fiancé personally and kailangan din no impediments to a marriage. Both parties po ito. Kasi within 90 days, pag nag-grant ka ng visa, kailangan magpakasal kayo sa US. Pag hindi sila nagpakasal, TNT na siya ulit. Oo, wala ka ng chance para mag-change ng category mo because prevented or deprived. Tama ba yung word na ito? Oo. Pero hindi ka po pwede mag-change. Ang mga fiancé or kasama na yung C1 ay hindi sila basta-basta po pwede i-allow na mag-change ng status from the fiancé or the C1 to another category. So, beware lang kayo dyan kung sino man may mga plano. Okay, from Olonga po naman tayo. IR1 po ang category ko. Gaano kaya katagal until mabigyan ako ng interview date? April 2, 2007 po ako na-assign ng case number ng NBC. Salamat po. Well, na-mention mo na nabigyan pa lang siya ng case number. Ibig sabihin nito, mag-uumpisa ka pa lamang sa pagpaprocess sa NBC kung saan magpapadala ng maraming packets and forms at bills na kailangan mo i-settle at ikumpleto yung mga forms ng maayos. At dito kasi yung sikreto pag maayos yung pagkaka-fill out mo ng form, kung maayos yung mga dokumentong isinabmit mo sa NBC, kung maayos yung pagkakabayad mo, at kung maayos yung pagkaka-complete ng affidavit of support ng petitioner, wala kang may experience na masyadong delay dito. So, dahil sa mga nasabi kong maayos, kung gusto nyo, kung pwede ko kayo pumunta sa amin, matutulungan po namin kayo sa pag-aayos ng iyong process. Parang magkaroon lang kayo ng idea. Okay, ganito. Binigyan ka ng case number. Ang susunod dyan, bibigyan ka ng tinatawag na agent choice letter. You would have to nominate whoever would be processing your visa application. Kailangan ibalik din sa NBC. From NBC, babalik sa'yo, sasabihin sa'yo, okay, magbayad ka ng $380, pati yung petitioner, magbabayad ng $70 for the affidavit of support, ibabalik nyo ulit sa NBC. Yung NBC, paladalang kayo ng application form, kukumpletar nyo yung application form, ibabalik nyo sa NBC. Pag nakumpleto yan, yung affidavit of support na ulit, ibabalik ulit sa inyo bago kayo mag-i-interview. Kaya po, medyo talagang marami kayong dapat gawin. Yan. Okay, from Negros naman, I was petitioned by my adoptive mother when I was 14 years old and was denied for the reason we haven't stayed for 2 years. Now, I'm 29 years old. Is there a hope in my case? Okay, usually meron kasing 2 years na requirement period for this. Kung adopted ka ng iyong adoptive mother. Legal custody. Yung mga Legal ganun na custody issue. and parental authority. So, dun, maraming issues na nangyayari. Oo, na lumilitaw sa pagpaprocess ng petition. Okay, Jeng, dyan lang sa, may napag-usapan namin, Attorney Baldumin. 21 years old na yan, 29 years old 29 po. years old, Opo. okay. Pero nag-apply siya ng visa na deny, Opo. IR1. Kasi kung adoption, ang basis, dapat, ang assumption dyan, yung kanyang adoption, natapos bago siya nag-16 years old. Second, nag-apply siya bago siya nag-21. Na-deny siya bago siya nag-21. So even kung siya ay na-deny bago siya nag-21, pwede nating i-invoke yung Child Status Protection Act na IR2 that since the petition was filed before he turned 21 and as long as the adoption requirements are met, then pwede pa rin siya mag-apply. In this case, 2-year residency or 2-year legal custody ang palagi ko yan, residency hindi ba? Yun, so yun po yung mga issues sa adoption. Kailangan nating makita and then we have to really check whether the petitioner and the beneficiary have been living together for 2 years without the natural parent living with them. Okay. Meron ba tayong text yun? Ay nako, sorry. Sayang at naubusan na naman tayo ng oras. Pero kung pwede ko kayo magpatuloy sa inyong pagtitext, sa pagsusulat sa amin, sa pag-email at sa pagtatawag. Kasi marami pong sasagot na mga staff
dito sa office sa inyong mga katanungan. Well, anyway po, watch out po for Visa Bulletin. Babalik po kami. Commercial po muna tayo. May dadalawin ka ba sa Amerika? Sa iyong petisyon, meron bang problema? May sagot sa tanong, saan man papunta? May sagot sa tanong, ano man ang visa? Dito lamang sa Amerika't iba pa. Kapalaran abroad. Magandang hapon mga kabisa! Ngayong hapong ito, ang ihahatid ko sa inyo ay ang updated priority date for the month of June 2007. Kaya, sa mga may visa applications, tutok na dahil baka priority date nyo na ang susunod na ipaprocess. Simulan na po natin mga kabisa. Unahin po natin ang family-based petitions. Under the F1 category o yung mga unmarried sons and daughters ng isang US citizen over 21 years old, ang ipaprocess na po beginning June 2007 ay April 22, 1992. Samantalang para naman po sa mga spouse and minor children ng isang lawful permanent resident, April 22, 1992. At para sa mga unmarried sons and daughters ng isang lawful permanent resident over 21 years of age, October 1, 1996. Tumungo po tayo sa F3. Ito po yung mga married sons and daughters ng isang US citizen at least 18 years of age. January 1, 1985 ang ipaprocess. At ang pinakahuli po under the family-based petition, ang F4 category o yung mga brothers and sisters ng isang US citizen. March 1, 1985. Mapapansin po natin na under the F2B category and F3, wala pong nangyaring movement. Tumungo po tayo ngayon sa employment-based petitions. Under the EB3, ito po yung mga in-demand occupations ngayon sa United States. Ang ipaprocess po beginning June 2007, June 1, 2005. Samantalang para sa mga other workers, October 1, 2001. At yan po ang kabuuan ng ating visa bulletin for the month of June 2007. Nabanggit ko po kanina na wala pong nangyaring movement under the F2B and F3 category. Ngunit, temporary lamang po ito. Ugaliin nyo lang pong manood ng Amerika at iba pa at tumutok sa visa bulletin tuwing Sabado. And for visas and immigration inquiries, tumawag lang po kayo sa aming mga numerong 634-8717 or magpadala kayo ng inyong mga visa textions sa aming mga visa numbers. This has been your kavisang Catherine Sarojales na nagsasabing basta visa ang pag-uusapan, Amerika at iba pa lang ang laging abangan. Well, ubos na naman yung ating oras. Isang oras ng talakayan sa pangingibang bansa. And of course, pero bago tayo magpaalam, nais natin batiin si Aya Hilario ng happy first birthday. Galing yan kay Lolo Johnny. yung pong nasa harapan namin na talaga pong laging nakatutok sa amin. Kung nakikita niyo yung magandang aming kuha, siya po yung nasa likuran ng camera. Okay. At belated naman po kay Nanay Gloria Reyes na isa po sa ating mga loyal fans. Kumusta kayo, Nanay Gloria? Happy birthday po. Although belated, but sabing Tagalog, huli man daw at magaling, Huli pa rin. huli pa rin. Hanggang sa susunod na Sabado, kung kayo man po dito nanood sa Pilipinas, sa Canada, Australia, Japan at iba pa, Chris Aranda, ang inyong kabisa, nagsasabing, hasta la visa, baby. Experience lamang, huwag ka mag-alala, kaya kang tulungan. Dito lamang sa Amerika't iba pa. Visa mo sagot ko sa tuwing Sabado. Sabado ang araw, manood ka dito, Amerika't iba pa para